Iniwan ka ba ng asawa mo? Halika, tignan natin, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. This is for mga iniwan ng asawa. So, ito yung main energy ng person mo. With the Page of Cups, the Three of Swords. Okay. Maaaring may karelasyon siya ngayon, ipinagpalit ka sa iba. The Two of Cups, ito ay relationship, no? Sa maaaring mas bata sa'yo with the Page of Cups and the Three of Swords. The Three of Swords, nagpapakita ito ng third party situation. Bakit niya ginawa yon? Bakit kanya iniwan? Three of Coins, Magician, Two of Cups, and Two of Swords. Nakapag-decide na siya eh. With the Two of Swords, decision ito regarding sa pakikipagrelasyon dito sa person na mas bata sa'yo. And with the Magician, I feel like dito niya nafe-feel o yung entertainment katulad ng isang magikero, di ba? Nararamdaman niya yung kasayahan pag nanonood ka ng magikero. Punong-puno yan ng trickery eh. Punong-puno yan ng, oo, ito yung nakikita mo pero iba yung, iba talaga yung katotohanan. Pagdating dito, so nakakita tayo dito ng, masaya siya sa ginagawa niya. Na oo, sige, sabihin na natin gumagastos siya dun sa tao. Gumagastos siya dun sa third party na ito. Pero nabibigyan siya ng kasayahan. Alam mo yon? Maaaring kaya siya nakapag-decide na makipagrelasyon dito sa taong to dahil napapasaya siya nito. O katulad nga ng isang magikero, no? O sabihin na nating circus. Para maging masaya ka, syempre bibili ka ng ticket, gagastos ka. At ito yon, nabibigyan siya ng feeling ng person na ito ng kasayahan. And maaaring nakapag-decide na itong person na ito with the Tower. Ganyan si the Tower is an ending. The Tower is all about an ending. Nakapag-decide na siya na i-end yung kung ano man ang meron sa inyo. Okay? Kunin natin yung energy mo. Nine of Wands, yeah, sobrang nasaktan ka, ng problema ka dito sa sitwasyon ninyo, nitong person na ito. Feeling mo binigay mo lahat. Lahat. Iniwan mo lahat. At ngayon na nararamdaman mo with the Five of Cups is sobrang lungkot. Yan, ako makikita mo yung babae dito. This is you. Nasasaktan ka, umiiyak ka, nahihirapan ka. Kasi, ang bigat-bigat ng nararamdaman mo with the Ten of Wands. Kung makikita mo, sobrang bigat ng dala-dala mo dito. Oh. And, gusto mo ng, ang dami pumapasok sa isip mo eh. Maaring ikaw ay nagagalit ka sa sitwasyon with a Five of Wands. Hindi ko nakikitang magtitiwala ka pa. Okay? So, ano yung advice para sa'yo? Anong advice para sa'yo? You do have here reconciliation, finances and career. Advice para sa'yo. Stay optimistic about your love life. Yeah. And healing family issues. Express
your love, calling in your soulmate, and you do have your trust, and you do have here separation. Well, sa nakikita natin dito, maaaring ngayon kailangan mo lang magtiwala ngayon na ito ay dumating sa buhay mo, maybe as a lesson for you. Pero hindi pa naman tapos ang buhay. May time pa naman para mabago or maayos. Okay? Yung ikaw mismo, ha? Sa separation na ito, mag-focus ka sa career, sa pera. Hayaan mo na muna yung person mo. Maybe you need to let this person go muna. No? Pero, before mo i-let go yung tao, kausapin mo. You do have your calling in your soulmate. Hindi pwedeng matapos yung relasyon na hindi kayo nag-usap, na walang closure. Nakakita pa rin naman tayo ng separation eh. Pero maganda yung nag-usap. And then express your love. Pero sa pag-uusap na ito, hindi yung sinasabi kong lambingin mo or what because the express of love is telling you to express your emotions. Pero ang tinutukoy dito is express, sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Sabihin mo lahat ng dapat niyang marinig. No? Hindi yun dahil parang nagmamakaawa ka pa sa kanya or what Kaya mo gagawin yun kasi kailangan maging clear yung utak mo. Na hindi yung after ilang araw, nag-iisip ka na paano kaya kung ganito na lang kaya sinabi ko, ganito na lang ang ay, dapat pala sinabi ko to, ganon. Ay, dapat pala ginawa ko to, dapat pala sinabi ko to. Para wala kang iniisip sa sarili mo na hindi mo ginawa. At least ginawa mo, at least sinabi mo lahat ng gumugulo sa isip mo, sa emosyon mo. Kung ikaw ay nagagalit, i-express mo yon, galit ka, pero sabihin mo lahat. Sabihin mo lang na, pakinggan mo lang ako. Yun lang. Nagagalit ako, oo, kasi may karapatan akong magalit. Pero gusto ko lang, magsasalita ako, makikinig ka. Dahil gusto ko lang sabihin lahat sa'yo. Yun yung express your love. I-express mo. With a calling in your soulmate, huwag mo iwasan tong person na ito. Kailangan pag-usapan nyo. Ito na nangyari na ano dapat gawin? Pag-usapan. Hindi man para ayusin, pero at least matapos ng maayos. 'Di ba? And then, reconciliation is here. I want to clarify this. What's with the reconciliation? You do have your you deserve love. And then past life relationship, someone is coming back. Someone is coming back. Tell me about this. May magbabalik and there's a lot of passion and love sa pagbabalik na ito. And religious factor is here. Forgiving and learning. For some of you, this is a new person na magbabalik sa buhay mo. Pero for some of you, maaaring itong taong ding ito. Pero wag na babalik siya dahil pinilit mo. Maaaring babalik siya dahil with the forgiving and learning, natutunan niya kung ano talaga ang meron sa inyo. Okay, ito yung dahil natutunan niya na ay kahit pala saglit na nawala ka sa buhay ko. Ang dami kong lesson na natutunan dito. Okay? And maaaring matapos na yung show sa circus na pinasok niya dito. Okay? Thank you.